pag nakikita kita, parang yabang mo eh. May ganong ano Kasi din may talaga. hikaw ka eh. Hindi. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Meron kang ginagawa sa pagmumukha mo ngayon. Anong klase Madami. yan? Ano? Ito ano to, Yung cutie pa-cute. Pa-cute. Fuck you. Pa-cute ka. Parang ikaw yung sinasabi nila madalas na wala pa siyang ginagawa pero natatawa na ako. Parang ganun yung iba eh. Kaso minsan na-open ako eh. Nakaka-open nga, di ba? Oo, Ah. kung hindi para sa'yo, it's not for you. Dissect natin yung Di ba? Oo, yan. yung mga ganyan. Yung mga, Okay lang masaktan, basta hindi masakit. maganda yun. Di ba? Oo. At the end of the day, gabi na. Kumbaga, hindi mo din. Lalim. Sige, papasok Ito tayo lang dito. ang podcast na may CR break. CR break. Sige. Oh, naihi. Okay, Bala ka guys. na pag-umandar to CR break lang sila guys. Manood kayo ng Fast Lane. Dito lang yan. Bean Fast. Highway hanggang Skyway, walang preno ang saya. Kwento at kulitan, sumama ka na. Mga viral na bida dito nagtatawanan. Hosted by James Karaan and Nonong Balina. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Grabe to. Grabe. Andito na naman tayo sa BF7 Plus. Oo, dito na naman tayo sa inyong paborito. Kung paborito niya nga ang Fast Lane with Bean Fast. Oo. Ito, nabigyan na naman kami ng isa pang unit. Itong BF7 Plus. Ang dami ko ng BF7 sa bahay. Grabe. Ang pogi nitong sasakyan na to. Oo, tsaka tingnan mo, ang ganda ng kulay nito, parang, olive green ba to? Oh, para may pagkaganon siya eh, di ba? Ngayon na ako nakakita ng ganitong kulay, pang head turner talaga siya. Oo, ito yung mga pagka dinala mo, kung hindi ka man pinalad sa muka, pag ito dala mo, head turner ka din. Ibig sabihin, talagang meron mga tao na na pangit. Mm. Na, Tinatamaan ako! Tinatamaan Hindi. ako! hindi yung talagang mag-elevate yung tingin mo sa kanya dahil dun sa dala niyang kotse. At Oo. isa tong BF7 Plus. Mm. Kapag nakita mong bumaba yung isang tao, tapos siya, kahit pa siya, nagro-road rage. Gumagawa pa siya. Okay pala mag-road rage. Hindi namin may-encourage siya na. Oo. Pero kung ito ang mo at magro-road rage ka, medyo mapagbibigyan ka ng tao dahil gwapo yung sasakyan mo. Oo. Tsaka, alam mo, mayroon ako mga nakasalamuha minsan na pagkanyari. Sasabihin ko, ganda ng auto mo Sabihin nila, pogi. Pogi, pogi. Pogi ba? Pogi. Uso Dapat, yan. kailangan pala pag kotse, hindi maganda, dapat pogi. Pogi, oo nga. Kaya naman ang ganda kasi, ang guest natin ngayon, isang kilalang pogi. Ay putya, kailangan natin magpaturo Sa dyan kung internet. paano maging pogi. Oo, kasi ako inaral ko yung pagiging pogi pero feeling ko Mm. hindi pa sapat yung pag-aaral ko. Feeling ko etong guest natin nagmasteral at nagdoctorate Nako, ng sabay Yan sa na. pagiging pogi. Ito na. Eto, sunduin na natin ang ating Ayan na guest. siya. Nako, Ayan. grabe. Oo, okay. Ito sa mga kababaihan na nanonood sa amin, promise giba sa episode ito. Yan. Malalaman niyo na kung gaano ka pogi at Ayun, kumakatok. Oh, Ay, kumakatok. Uy, kasama natin ngayon, Albert Nicolas, Nicolas, ang Asian Cutie. Hello guys. Naku, Ang bango. naman dito. Ang bango-bango mo. Pawis lang yun, boss. Kita mo naman, ganyan kapogi si Albert. Pawis niyan, ang bango. Oh, kamusta naman, Kamusta, Albert? boss? Thank you for having me, boss. Uy naman. Thank you. Wala thank naman you, kaming idol. choice. Walang choice. Naka-schedule na no? Kumusta ka, Thank you. Albert? Saan tayo pupunta? Ano bang mas prepared mo na tawag sa'yo? Albert o Asian Cutie? Ako kasi parang mas gusto ko yung cutie.
Ayan, Parang cutie. napapanindigan ko na eh. Kailan mo ba nalaman na ikaw ay Cute. cute? Parang ano yung tanong, boss? Parang ano Parang Di diskumpiyado ka kami sa'yo. Diskumpiyado kami sa'yo. Hindi Parang kasi- ikaw lang nakakaalam, no? Actually, pero yun nga yung advocacy ko. Advocacy. Wow. no? Wow. Parang ano to tutulong ka sa mga bata sa Africa. Hindi kasi ang Kapitan advocacy ko ang magpapakain sa iyo. Tama. Mm. Kasi may naniniwala ako sa kasabihan. Mm. Yan. Cute is not a face, but a feeling. Ah. So, kung feeling mo cute ka, Mm. stay cute. Yan. Stay cute ang puta. Suporta natin siya. Suporta natin Oo nga, siya. guest ako dito. Oh, yung nga, sorry. Stay cute. Oo. Luwag pala dito Mm. Oo, yan ang yan ang isa sa nagpapapogi ng VF7 Plus. Kaya nga plus kasi plus yung plus ang legroom sa para kang nasa front row ng airplane. Ito, si Cutie Pro Max ito. Oo. Ito, Cutie Pro Max. Gaano katindi ang appeal mo sa babae? Naku, medyo di ko na makontrol sa ngayon eh. Parang pinapapak na lang ako bigla. Ay! Oh, sabi ko sa inyo, giba sa episode ito eh. Giba sa Yun totoo. Susuportahan! Ay, susuportahan ka pala. Oo, Susuportahan kaya ka nga siya. bumabawi sa pabango eh. Ano ba bango mo? Nauubos. Ano ba bango mo? Ay, mahilig kayo sa pabango? Oo. Sa akin, mumurahin lang. Ano yan? Club de Di ko alam kung Nuit yun o Nuit. Club Nyo. De Nuit ba yan? Sa- Nuit? Club de Nuit. Oo, Wala. parang ano siya. Nagigitara siya. Hindi, pero ang bango ko, di ba? Ang bango. Minsan nga, nagigigil na ako. Sa sarili mo? Ang cute-cute mo talaga. Meron ka bang pep talk sa salamin every morning? Pag di morning eh, afternoon. Afternoon. Oo. Afternoon ako naliligo eh. Actually, umaga ngayon, di pa ako naliligo. Oh, espasyo 1:15 pa lang ngayon, no? As Then, of, minsan talaga, no, may moment ba na gano'n? Ewan kung nakaka-relate yung mga listeners, viewers. Gan. Pero minsan sa salamin talaga, bumibilib na lang ako eh. Na parang, wow, kaya ko pala. Diba? Parang, hindi kasi parang, like, minsan, nag-workout kasi ako sa home workout. Oo. So parang ako, parang mas gusto ko yung may salamin. Kasi yung, minsan di mo akalaing kinakaya mo. Pag tumingin ka sa salamin, wow, kaya mo. Ang Parang ganda. gets mo ba yun, guys? Ganyan-ganyan din yung yung queen sa kay Snow White. Kaya mo. Teka lang, iba yun kontrabida yun. Kaya Ipapatay mo lahat ng pogi. Yan, yung mga dwarfs na yan, panis sa'yo. Oo. Ay, naku, medyo effortless tayo dyan sa pagdating sa ganyan. Nung bata ka, Albert, ikaw ba ay may mga nagkaka-crush ba sa'yo? May umamin. Oo, may Patingin niya naman. sa'yo. Teka, bago mo sagutin yan. Kasi nakikita ko yung mukha mo. Meron kang ginagawa sa pagmumukha mo ngayon. Anong klase yan? Anong pwede mo ba kaming tutorial dyan sa pagiging Ito, Yung cutie pa-cute. Pa-cute. pa-cute? Pa-cute ka. So, kailangan kasi mapungay ang mata. Wow. Wait, gaanin natin. Lalo Minsan na pag may enforcer, di ba? Oo. Tapos yung dimples mo, kailangan lumilitaw. Medyo, hindi naman siya Ay, shit, nawawala. wala akong Ano to dimple. inborn? Inborn. Inborn. Inborn yung dimple ko eh. Ang ganda, no? Parang hirap na hirap ka. Parang siguro ano na to, sumpa. Nagamit mo na ba yung kapugian mo Sa kasamaan. pwedeng sa kasamaan o sa pangangailangan, ganyan? Siguro, parang may mga perks. Oh, Hindi yeah. naman nagamit. Uy, may mga perks. Kumbaga may oh. mga perks yung ganitong mukha. Tulad ng, Nakakalibre sa restaurant. Oh. Ganon. Minsan nga, kagaya niya, pag nahuli ako sa, minsan pinagbibigyan. sa MMDA, kalsada, oo. pahuli Pag- tayo ngayon. Testing, Gusto mo? testing. Kaso Pag may baka nakita. tsumamba. Pero yun, may mga Mainit ang advantage. ulo ko ngayon, ha? Parang kasi, kagaya minsan, pag naglalakad ako sa mall, yung parang tingin sa'yo, naglalakad na joke.
Parang nakangiti na sila, parang natatawa na sila. So, parang iniisip ko na lang, sige na nga, as positive, imbis na isipin kong negative na pinagtitripan ako, baka napapasaya ko sila sa ganung paraan. Parang ikaw yung sinasabi nila madalas na wala pa siyang ginagawa pero natatawa na ako. Parang ganun yung iba eh. Kaso minsan na-open ako eh. Nakaka-open nga, di ba? Oo, parang Tingin nyo sa mukha ko, joke lang. Katawa-tawa ba ako? Hindi, pero yun, masaya kasi, kagaya nun. Ano kasi ako eh, sa mga events ako eh. So, pagka, advantage din siguro na parang napapasayo ko yung couple, parang hindi na mabigat yung feeling. So, ito yung buhay mo bago ka maging Asian Cutie. Yes, actually, I'm a full-time wedding videographer. So, sa mga ikakasal dyan, pwede din akong groom. Watch out, mga groom. Oh. Titikman. Kasama sa package. Kasama sa package yun. Yan ang sinasabi niya sa mga bride eh. Titikman. Pero actually, hindi ako nag-full-time content creator. Sideline lang ito. Hindi ko iniwan yung wedding talaga ever since. Kasi, di ko alam eh. Parang doon talaga komportable eh. Parang, siyempre, sabi nga nila kung saan ka masaya, no? Doon ka happy. So, siguro, doon ako happy. Kung saan ka masaya, doon ka happy. What a wise words. Napakalalim. Bakit di mo nga naman sundin yun? Actually, sinundan ka naman. Pero, kasi kung pag-uusapan natin yung yung, alam mo yun, may iba siyang mundo eh, yung content creation. So, siguro, for me, mas comfortable ako sa Ano ba to? Plinano mo ba to na maging gusto mong videographer bago ka nakapasok dun sa Yes, events? parang yun na yung gusto ko eh. Parang yun as a career. Kasi nung time na may nag-viral na video kasi ako noon, hindi ko alam na dati content na pala yun. Yung ginagawa ko na yun. Oo. Parang yun na pala yung parang, kasi nagsunod-sunod yun eh. Habang nasa shoot kami minsan, gumagawa na akong short videos. Yun na pala yun. Parang una, wedding industry lang yung nakakita. Tapos, nakita na ng Asia. Tapos, tinawag na akong Asian Cutie. Hindi ikaw ang nagbansag na tungkol sa... Oo, may nag-comment lang. Parang natawa ako doon sa comment niya. Pinanindigan ko na, Asian Cutie. Hindi naman nag-comment back na, oy, gagi, joke lang yun. Parang ngayon, basher na siya. Uto-uto. Parang naging na siya eh. Binlock niya ako. Ano bang background mo? Ba't ka napasok sa pagiging videographer? Wedding videographer? Namin siya. Parang tinatawag namin siya, parang family business. Kasi sa airpot ko pa eh. So, sa maliit na bayan ng Angono, meron kaming maliit na shop. So, more on mga events din kami doon sa Rizal. Mga wedding, parang photo video. So, ako, parang grade 4 pa lang ako. Tanda ako noon, nagle-layout na ako ng album. Parang nag-edit na ako sa Adobe Photoshop na unang-unang version. Parang, kasi 8 kami magkakapatid eh. Pampito ako. So, parang imbis na yung airpot ko, kumuha ng tao para mag-edit. Kami na yung tinrain niya. Galing ng tatay mo. Full prod agad, di ba? 8 At ang maganda nun, nasa sweldoan ba kayo? Yun nga eh. Pampaaral. Binabayaran ko yung tuition fee mo. Pagka sinisigil namin, parang pinapakain ka dito. Sa 7 kayong magkakapatid, ikaw ang bunso. Pampito. Pampito. 8 kami. 8, pampito ka. Semi-bunso. Semi-bunso. Semi-paborito lang. Semi lang. Ano ba ang papel mo sa pamilya mo? Ikaw ba ay paano yung dynamics ng pamilya mo? Actually masaya. Siyempre, nandiyan yung mga nag-aaway yung magkakapatid. Pero pag madami kayo ngayon, parang sobrang saya na may kanya-kanya kayong Kumbaga nagkakasundo kami. Kagaya nung panganay namin, si Kuya Bob Nicolas. Mahiyain yan sa ibang tao. Actually, may mga social anxiety kami. Pero sa akin lang talaga napunta yung kapal ng mukha, siguro sabi nila. Lahat kayo mahiyain except sa'yo? Parang ako, napanindigan ko na lang dahil nga sa social media Pero, yun nga sabi nila, parang pag kami, doon lumalabas yung kulit. Kulit. Nagkaroon ba ng pagkakataon na meron kayong
ano ngayon, event ngayon, tapos may kaaway ka na kapatid mo? Dati. Oo. Ah. Nag-away kami yan. Ngayon ko lang kakwento yan. Yung Sige nga, kapatid ano ko. nangyari? Ano nangyari nun? Hindi, parang nasa wedding kami noon. 2017 yun. Yung isang brother, si Leo. Pero very close kami niyan. Love you, brother. Parang nag-away kami during ceremony. Kalaruega. Alam niyo yung Kalaruega sa Tagaytay? Oo. Doon ako Tapos- kinasal. Doon ka ba? Oo. Oo. Tapos, di ba layo nun? Oo. Nag-away kami during marching. Mm. Tapos parang, ewan ko yung pinag-awayan namin nun, ilaw. Sa Malit ilaw. lang na bagay. Maliit na bagay na sa Ah, ilaw. ah. So parang nangyari, wala akong kapera-pera. Iniwan nila ako sa Kalaruega. Gogi. Ang lala naman ang away nyo. Totoo, ina, ganun yung parang ano. Parang ang pusang niligaw. Dinispatcha ka. Dinispatcha ka. So tapos, 8 naman tayo eh. Hindi manaramdaman ng pamilya natin yan. Isa lang ang nawala. Oo. May kamukha pa yan sa bahay. walang bawas doon. Paano nangyari? Paano ka nakauwi? Ako, tricycle ako, tapos nag-withdraw ako Hindi sa ka talaga binalikan? Hindi na. Parang kasi, parang mabilisan yung wedding eh. May Oo. SDE, siyempre. Sige, sabi ko, bahala na kayo dyan. Nag-tricycle ako hanggang Crosswinds ba yun? Oo. Yung sa... Doon ako nag-withdraw. Doon ako sumakay ng bus, papuntang, nakauwi naman na si Paano kayo nagbati? Pasko. Ay, matagal. Parang matagal. April yun. Nagbati kami, Pasko na. Matagal. Oo. Totoo. Pero siguro yun yung Pinakahuling- mga moment na parang lalong nagpatibay ng bonding namin. Yung mga ganong moment. Tsaka di sabi kasi nung couple, magkaaway kayo, no? Kasi ang alog nung camera, no? Nung nagmamarcha ako, eh. Oo. Halata, no? yun siguro pinakamalala lang. Pero the Mm. rest, madalas naman kami magbigayin. Etong pagka-content mo, dito ba mas... Kasi alam ko yung pamilya nyo, yung sa wedding industry, bago ka pa mag-content creation, kilalang kilala na kayo, eh. Actually, di naman. Parang na-chamba lang kasi yung brother ko, si Bob Nicolas, yung eldest namin. Oo. Na mukhang Yun mas ang alam bata ko, eh. pa sa akin. Nung nag-wedding fair ako, Oo. nakikita ko na yung Bob Nicolas talagang, Ah, ano yan, kilala yan sa industry, eh. Actually, yung mga, kasi, parang nagkaroon kami ng celebrity weddings. Doon din siguro kami nakilala. Tsaka very yan eh. Kasi yung mga brother ko talagang, nasa kanila yung passion talaga eh. Kasi pag-aaralan nila kung paano yung film na ano. Ako, nagpapakyut lang ako eh. So sabi ko sa inyo na yung talent. Sa akin na lang yung physical, Halos kompleto. Oo. Yun ang kulang sa atin, mga kuya. Ang papangit na. Nagmimiti kami minsan. Guys, ang papangit natin. Pero ako lang ang pinaka may itsura sa atin. Oo, kailangan mayroong isa. Kaya nga parang may time nun yung brother ko. Parang yung medyo nag-start ako mag-content creator. Parang nagtataka siya. Sabi niya, ano bang pinagagawa mo? Parang, kasi nagulat siya, yung mga kliyente namin, makikipag-meeting lang para tanungin kung nandun ako sa wedding nila. Talaga? Salamat pala, kung nanonood dyan mga client namin. Naging celebrity na talaga ikaw. Parang nag-enjoy daw sila eh. Kaso minsan pag dumadating ako, parang, yan na yun. Parang yan. Parang sabi sa akin, magpatawa ka nga. Ay, putang ina, yun isang mga problema din namin eh. Oo. Anong ginagawa mo pag ganun? Sabi ko, seryoso Ay, po fuck, ako eh. May banggaan. May banggaan. Teka lang. Gaan. Chismoso pa. Eh kasi hindi sila naka BF7. Oo, Alam mo nga. kanina, bago pa ako lumapit dun sa harap ko, nagwa-warning na ti. Totoo yan. So, hindi sila kasi naka BF7 kaya na-accident sila eh. Oo, sabi pa ng BF7, ay, may nagbanggaan na pangit. Ang sama natin. Oo. Ang sama natin. Wala naman patay. Wala na naman, patay. wala. Oo. Hassle lang sa kanila. So, Ganda ng pasok nun. Oo. Siyempre, ganun. Yun ang expertise talaga pag BF7. Kaya naman kasi may season 2 tayo dahil Kaya doon. nga, dahil Yes. yan. Ikaw ba, naman. naniniwala ka ba na ang kotse ay nakakapagpapogi ng isang tao? Well, for me, totoo. Kasi kung hindi ka na-stress sa di ba? Parang hindi ka kasi malaking bagay, kagaya ngayon
Yung sitwasyon ng kalsada natin, napaka-traffic, di ba? Ngayon, kung maganda yung pagmamaneho mo, dadating ka sa trabaho mo nang wala kang stress na di ba? Tsaka Ay, susunduin totoo. mo yung babae. Nakakapogi. Palagay ka. Ganun. Oo. Oo. Lalo na yung kung ganito kaluwag yung likod. Nakakadagdag ng confidence, di ba? Anong mga pwedeng gawin dyan sa likod? Hindi, parang dami pwedeng ilagay na gamit. Oo. Akala ko pwedeng buka ng legs. Pwede ka pa nga maglagay ng airbed dyan eh. Ay, pwede Para magkantuta. Kinakat nyo ba yun? Hindi. Wala, pwede naman. Hindi na naintindihan niya sa Vietnam. Oo. Tsaka may testing naman dito. Oo. Sa bagay. Ikaw ba may ginawa ka ng ganun sa kababalagan sa Sasakyan. sasakyan? Siguro sa ibang podcast na lang. Sa ibang podcast na lang. Ako kasi meron eh. Ay. Alam mo yung isa sa ginawa namin sa kotse. Uy. Ginawa ko, pumarada muna ako sa madilim. Saan ito? Hindi ko na sasabihin, malalaman ko. Basta madilim. Madilim. Oo. Medyo masikip kasi yung kotse ko nun eh. Parang, syempre, yun pa lang yung kaya ng budget ko. Parang entry level na kotse pa lang yun. Naupuan ko yung busina. Pag ganun ba, nakakawala ba ng libong yun? Nakakawala ng libog nung dumating yung guard. Epic yun Oo, sumisilip yung guard. Buti na lang, mabilis ang utak ko. Tinakpan ko yung salamin ng puwet ko. Pag silip na ng ganun, sakto yung pet mo Oo, nakalagay. sabi niya, Madilim. ang dilim. Ang dilim. Parang may tunnel. Wag na nga. Ayaw mo na nga. Siyempre kasi pag first car ko yun eh. First car. oo. Siyempre lahat sa first car mo. Shoutout nga pala First sa pinagbentahan ko nung... Pwedeng maglabas ng Oo. pet dyan. wala na yun. Kasi bago ko ibenta sa'yo, pinabless ko muna. Nare-reset yun eh. Pag pinabless mo, nare-reset yung... Ikaw, Nong, meron kang experience dyan. Meron din naman. Actually, naiisip ko ngayon, tinitigasan ako eh. Mukhang ba yan Wild yan Medyo, hindi naman wild. Pero ganun lang din, parang magiging adventurous kayo. Parang, matatry nyo din kasi talaga eh. Lalo pagka game din yung partner mo, di ba? Kung game din naman siya, bakit hindi nyo i-try? Alam mo, maganda dito sa VinFast, sa VF7, wala nang cambio eh. Wala na cambio. So, ang pinaka, naman sa maganda sa kotse, kasi di ba pag sinakay mo yung babae, yung girlfriend mo, may nililigawan mo, pwede ka dumamoves ng humawak sa hita, or umolding hands, na walang sagabal. Oo nga. Yun pala advantage. Yan ang advantage. Nakakatuwa nga. Diba? Lagay mo yung kamay mo sa bottle holder. Dito tayo mag-holding hands sa top holder. Ang gano'n, pagtanggal nyo, naka-lotus pit yung kamay. Parang premium pins, no? Parang nasa 5-star Kasi siguro 90% ng lahat ng first kiss ay nagaganap sa kotse. Totoo naman yan. Pero hindi ko nga alam, totoo kaya ba talaga na... Sa akin kasi sa tricycle. Si Manong guard, si Manong flight ba yung... Hinalikan ka ni Manong nakabaliktad yung jacket. Dinuraan kasi ako eh. Nakasabi nung tricycle, eto ang nagpapa-special dyan. Mwah! Ingat ka. Yun pala yun. Oops, easy lang. Slow down muna at mag-relax. Sumama ka na sa biyaheng punong-puno ng kulitan at good vibes. Sakay na sa Fast Lane with VinFast para sa swabing road trip kasama sila James Caraan at Nonong Balinan. Usapang drive sa buhay, diskarte at kulitan kasama ang pinaka-idol mong viral at sikat na tropa. For more podcast episodes, follow us on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. And if you want to check out the car in this episode and more, please visit us at www.vinfastauto.ph and follow VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms.
special ka, di ba? Dami Pero yung sa'yo, feeling. nasa labas ka ng tricycle, dumaan lang yung tricycle. At saka Hindi ako sakay. Oo. nakaw na halik ka na. Nakaw. Oo, nag-abot lang ng entrega. Yan yung mahirap sa akin. Daming nagnanakaw. Eh. Nangangaling. Oy, nako. kasi tingnan mo, patingin nga ng lips mo. Yun, no? Hindi, Ay, nasunog lang ngayon. Ah. Nasunog sa lamig. Eh. ikaw ba sa ganyang kapogi, Choosy ka? choosy ka ba sa mga babae? Juicy. Mm. Oo, medyo mataas yung standards natin. Ayan, Yan. ano ba yung standard Oo. mo? Ano ang mga top 5 characteristics ng mga babae na Wala namang matitipuhan ni Asian? Wala namang characteristics. Basta Papato. kaya mo sakyan lahat ng trip ko. Ano ba mga trip mo? Madami. Madami yung ginagawa ngayon. Eh. Oo. Magbigay ka ng isa, putang Yo. ina mo eh. Siguro mabait. Ayan, Maunawain. mawawala yan. Hindi yung trip mo! Siyempre yung maganda. Ano ba? Ano, chinita? Kasi ngayon, uso yung mga fine shite chinitas. Basta, malinis. Malinis. Order Malinis yan ang ng- record. Order niya sa beer house eh. Okay na Nire-request yan. Basta malinis ba sa NBI? Mali- Nagre-request ka ba sa mamasang? Ganun yung mga request mo. O, sir, ano gusto nyo? Basta malinis! Ano ba? Itsura ba? Sa itsura. Siguro Ah. mukhang mabait. Mukhang mabait. Ah, Bakit? yung- Nasalbahe ka na ba? Nasalbahe na eh. Baka ilang girlfriend ka na? Kung pwede Wala, tanongin. konti lang. Mga 20 din. Nabasted Hindi, ka? very ako, loyal ako. Nabasted ka na ba? Na friend zone. Pero kasi, ako torpe ako eh. Kaya Ako rin naman eh. Ako din. Pare-pares naman tayo. Ayun ang yun ang Parang- common misconception sa mga komedyante. Oo. Actually, no? Parang, Actually, kaya nga dinadaan sa pagpapatawa dahil hindi kayang diretsahin. parang hindi na sineryoso eh, no? Oo. Paano mo malalaman ng isang babae na dumada moves na si Asian Cutie? Di ko din alam eh. Kahit ako, di ko alam eh. Parang anin mo na, hulaan mo na lang, no? Parang, Kasi ako, ang technique ko, pag kunyari may trip akong babae, dati hindi ngayon kasi may asawa na ako. Galing mo, klinaro mo na. Galing, ah. Kasi May naka-record. Oo. Naka-record tayo. Baka sabihin na naman, Oo. baka yari na naman ako dyan sa bahay. Anyway, pagka yung mas dumadaldal ako, pag dumadaldal ako, ibig sabihin, meron akong trip dun sa... actually, medyo ganyan din ako. Pagka medyo madaldal. Kasi, kaso nung last time, yung dinaldal ko, mga 1 oras ako nag-aksaya ng laway doon. Ay, bakit? Walang Nung nangyari. yung huling topic namin, biglang sabi, shoutout mo naman yung boyfriend ko. Oh, Okay, oh! sakit! Aray ko. Na boyfriend zone. Oh! Ay, nako. Pero, ganun para pag naging papakita mo interested ka din. No? Well, ganun naman normally. Oo. Ay, hindi. Pero alam mo, ang isa sa mga technique, siguro, natutunan ko rin naman ito sa pagbabasa ng Yung? mga books. Yan. Like, Philippians. Ang ginagawa mo, Effective yun. nagbabasa ka ng Bible Oo, para sa panliligaw. Yes, the Book of Thessalonians. Oo. The letter of Saint Paul to the Thessalonians. Ang sabi Parang doon ay, naririnig ko yan second reading yan sa mga no? Pero ang isa sa mga okay lang daldalin mo, pero make sure to escalate sa mga gustong dumamoves. Kasi pagka dinaldal mo lang ng dinaldal tapos walang kinapupuntahan, medyo maboboring din yung babae. So siya rin nag-aantay din. Nag-aantay din yan ng ng police. kung saan ka i-report. Manyakis na pala tingin sa'yo. No? Asan ba dito? Escalate eh. May escalate eh. No? Hinahanap ka na, tingin ng tingin, no? Nasaan ba dito yung May bawsi? presinto ba dito? Violence against women and children. Pero tama yun. Dapat ini-escalate mo. Dapat inaangat mo rin. Oo. Wag mo naman yung masyadong escalate na gusto mo ipasok ko to? Wala ganon. Wait lang, di ko pa nga alam pangalan mo eh. Sabi mo sir, basta malinis. Iba na pala yung pakay. Oo. Pero kasi pag escalate mo, para malaman din ng girl
kung Interesado siya sa'yo. oo, or kung meron kang, baka kasi ikaw din as a lalaki, ano din, baka friends lang din ang gusto mo. Yeah. Siyempre, irerespeto mo rin yung libog ng babae. Respeto libog. Sige, pwede bang magbigay ka ng sentence ng paano mo i-escalate ang isang panliligaw? Ito yung mga classic na, Ayan. uy, napapahaba na yung usapan natin. Yeah. Baka naman magalit yung boyfriend mo. Ayan. Ay! Para ma-testing mo kung meron o hindi. Oo. Kung meron o wala. Oo. Sabihin, gagi ka, wala naman akong boyfriend. Oo, yan. Pag umampas na, no? Oo. Hindi dyan ang hampas dito sa Burat. Hindi, joke lang. Ganun ba? Gusto mo ipasok ko to. Doon pa rin yung ending, eh, no? Doon pa rin Isang yung escalate ending. lang eh, no? Ikaw, meron kang mga ganun, yung mga dinadala mo yung conversation, or ano ang madalas na opening line mo pag trip mo yung girl? Ano kasi ngayon parang parang Instagram mo? Ay, madali oo. na. Hindi, Oo. parang nakita kita sa Instagram, parang gano'n eh. Ayos yung pumunta kayo ng Boracay, ah. Malalaman na nila. Okay yung mga pics mo ng 2018, ha? Nag-ano na, Tandaan mo. hukay na eh. Hindi, parang ano yung mga Gen Z ngayon eh, no? Parang Agyan na talaga, no? Pero, mutual. dati daw ang kuhaan ng number ngayon, from Social media. social media to social media. Meron ako nakuhang trick kay DJ Tony. Ayan, umatindi. Yun, oh. Pero hindi ko naman siya ina-apply, no? Ko lang. Ang galing mo, pag kami sinasabi ka, nililinis mo. Magaling to. Iniintay ko maging politiko. Safe pass lang. Safe. Kasi pag ganyan, kunyari, minsan kasi, nakakahiya kapag hindi mo alam yung pangalan kung sino man, kahit lalaki man o babae, hindi mo alam yung pangalan. Ang gagawin mo raw, selfie kayo, tapos i-stories mo. So, pagka-stories mo, tanong mo na rin, ano nga pala ulit yung IG mo? Doon, nayari ako doon. Kaya, natatawa na ako eh. Tangina yan. Kasi, Bigyan mo pa ng tip, pero nahuli ka doon. hindi naman, kasi meron kasi isang beses na nag-guest namin sa Cool Pals, tapos, nakalimutan ko yung pangalan talaga. Honest mistake. Kaya ayoko namang magmukhang kinakalimutan ko yung mga pangalan ng mga nag-guest namin. Oo, nakakahiya naman, di ba? Di, kunyari, selfie na lang, tapos promote ng episode, tapos tag ng IG, tapos nag-message yung misis ko, sabi niya, sino to? Ayun nakatag na eh. Pero yun nga sa akin madalas din nangyayari yung parang awkward moment na parang nakakalimutan mo yung pangalan. Pero kilala mo siya. Mm-mm. Parang medyo lang. Lalo na ikaw, lagi ka sa weddings, events. Iningitian ko na lang eh. Yeah. May time na ba na na-fall ka sa bride? Bridesmaid pa nga lang yung inaano ko eh. Oo. Ay, di, oo. Iniisip ko sa bridesmaid pa lang eh. O kaya sige, bridesmaids na lang para ligtas ano yung sumunod doon sa bridesmaids? Maid of honor. Maid of Principal honor. sponsor. Principal sponsor. Yun na lang muna. Sige, mag-start tayo doon. Meron pag na-fall ka sa principal sponsor. Oo. Wag naman flower girl, ano? Oo. Siguro sa bridesmaid, hindi mo maiwasan siguro. Ina-admire mo lang. Oo. Parang naman, pero naman tayo, wholesome naman tayo. Nalabas ba ang dimple mo pagka gano'n? Iba lumalabas eh. Pinapakita ko lang siyempre ng dimple. Para kasing kaya din natuwa ako nung naging Asian cutie ako, parang magaan lang. Dumali. Parang ang daling i-approach. Ayun. Parang ang dali nila. Yung mukhang maldita, akala mo mahirap lapitan, pero yun pala. Parang mga din, mga approachable din pala. Actually, ikaw, Albert, hindi mo naman sasabihin na, kaya ang ganda ng karakter mo eh, kasi para siyang, ang gaan ng loob kagad sa'yo. Yung sinasabi ng mga couple din, kaya nakakatuwa din. Kasi awkward talaga ako eh. Dati before niyan, alam din ng mga wedding supplier yan, talaga tahimik lang. O sa Gedli, tapos simula nung presence sa social media, nakatulong din. Kaya hindi ko din talaga iniwan yung wedding eh. Kumbaga, parang di nila alam na may kakupalan din pala. Meron bang nayayabangan sa'yo?
yun yung pinaka-iniiwasan ko. Lalo na yan, pag nakakasama ko ganito, mga batikan na komedyante. Ang una kong inaano, kung Mabatikan. paano ko ihaharap yung sarili ko. Kasi ako, awkward talaga ako eh. Oo. Kasi meron akong experience na once nag-try akong parang magpaka-confident. Parang feeling ko yung dati, yung artista pa yun eh. Parang feeling ko nayabangan. Siguro may experience siya sa other social media, Content. parang, oo. so parang nayabangan siya sa sinabi ko, which is parang siguro yung delivery ko, na iba yung dating sa kanya. Ano bang sinabi mo ng pangit? Parang dati kasi parang nagjo-joke ako na sige ako gawin mong bida. Parang may nagsabi sa akin na artista, parang sabi, sama kita sa pelikula ko. Parang sabi ko, sige ako gawin mong bida. Sidekick kita, parang ginanon mo. Oo, parang ginanong ko. So parang hindi ibang take yung ginawa. Hindi mo siya kabiruan, ibig so sabihin. simula nun, parang di na niya ako pinunsin. Siguro akala niya, Ang bobo naman ng artistang yun. Oo, hindi kayo, feeling ko tawag dito, hindi kayo close, gano'n Hindi ka close pa. Oo, Kasi siguro. may ibang take niya dun sa biro mo eh. Oo. Ako dati pag nakikita kita, Oo. hindi pa kita nakikilala or nakikita in person. Oo. Parang ang yabang mo eh. May ganong Kasi din may talaga. hikaw ka eh. Hindi. Ano ba yun? Ganun ba yun? Meron akong Tatanggal na nga ako ng hikaw, Hindi ko nilipat kasi ko lang sa kaliwa. Pag may ganon, Ay, saka. hindi syempre, ako, judgmental kasi ako eh. Wala kang kasalanan, Albert, na kay James. Ako, sorry akin. Ayun na yun, nasa kanya na. May lang ako, Impression lang ba? impression lang na parang, there's nung, kanina nakausap kita, ano naman eh. Magaan. Hindi kayong mag-i-impose ng sarili mo sa ibang tao. Salamat. Actually, ang hirap nga maging, alam mo yan, hirap din maging komedyante, no? Oo naman. Kailangan hindi ka pikon. Oo. Tapos pagka downtime mo, i-expect nila na Ano pa naka-on rin? ka palagi. Ganun. So, may time na ba na wala ka sa mood tapos May ginukulit-kulit. wala. oo. Parang pag sa shoot kasi, pag nasa wedding shoot ako, medyo yung time niyan, medyo di ba, mabilis. Oo. So meron kaming crunch time na minsan alam nyo, may hawak kong camera. Tapos minsan magpapapicture. Pero yun kasi gusto ko kasi yun eh, mga nagpapapicture eh. Pero parang may time lang na nagmamadali kami. So parang galit na ako. So kinailangan ko na ng filter. So nakangiti lang ako the whole time. Parang sabi ko sa kasama ko, bilis ako, putang ina mo. Hindi mo pa nagamit yung yung face mask ni Pacquiao. Pero yun. Pero siguro part na yun eh. Oo, tsaka pagka ganyan, pagka unting maling galaw mo, Oo. may masasabi ka agad sila eh. Oo. Hindi nila na iintindihan yung background or context, bakit ka nagmamadali. Pero kasi di naman ako ganun yung nagbe-base lang minsan pag may relevant lang ako na content. Doon ko napapansin naglalabasan sila eh. So kaya minsan hindi na ako naglalabas ng relevant na content para. Pero nandiyan na yan talaga eh sa social media eh. Nakapasok ka na dun sa Asian Cutie. Ano yung mga natatanggap mong bash? Kasi parang paano mo mababash tong yung magaang naman yung content mo, hindi naman political, di ba? Hindi naman paano ka nababash dun? Actually, nung mga simula talaga, parang okay yan, good vibes, lahat ng Pero yung medyo lumaki na yung reach, nung una, di talaga ako ready. Parang nagkaroon pa ng community na, yun nga yung kinawento ko sana. Nagkaroon ng community na nagbaba sa akin, nagkaroon sila ng group. So, Gano'ng kalaki tong community? ganun kalala. Talagang parang umabot ng 30,000 members. 30,000? Oo, sabi ko, grabe, parang kulto na. Oo. Pero lahat ng profile, walang mukha. So parang, bakit ko papatulan to? Pero kasi yun nga, meron akong experience nung bata ako na nabully kasi ako sa school eh. So, nangyari, parang nakita ko din yung brother. Kasi yung brother kong isa, higher batch sa akin ng isang taon. So ito yung laging nagre-remind sa akin
nung nakita kong binubuli yung brother ko hindi affected. Oo. Nilapitan ko siya, nasa CR kami nung school. Sabi ko, bakit hindi mo sinasagot yan? Binubuli ka na. Sabi niya, ba't ko papatulan yun? Wala namang, parang hindi siya affected. So, parang yun, laging yung nagre-remind sa akin simula nun na parang, wala naman palang ambag sa buhay ko yung mga ganyan. Oo, tama. Parang- Galing nga. So yun, Ever medyo since di ka malalim yung naapektuhan. kwento. Nung simula, kasi talagang gumagawa sila ng artwork eh. Kala mo mga artist yung talagang sabi ko bakit ano bang ginawa ko? Parang, Feeling ko napupunta yung frustration nila sa'yo dahil hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo. Kasi napaka-natural mo eh. thank you. Diba? Kapal Parang- tuloy ng mukha ko ngayon. Lalo kumapal eh. ang natural mo, tapos sila gusto nilang makapasok dun sa sa mundo mo, pero hindi nila kaya yun. So, ang pinaka gusto nilang gawin ay hatakin ka pababa. Siguro kasi grabe, parang medyo dark humor na nga yung moment Nakita na mo, yun eh. pumasok ka dun sa group. Oo, grabe. Siya nag-create ng group. Ako din basher ko sarili ko eh. Paano mo nakita? Anong pangalan ng group? Parang may nagtag sa akin na una naka-public na page. Then parang, siyempre nag-browse ako. Nagkaroon pala ng grupo. So, nung nakita ko, siyempre, gulat ka sa dami. Oo. Parang dami din palang. Nabasa mo lahat. Ang active pa, no? Oo, ang active. Tapos talagang Comments din, meron din. may comments din. Pero na-appreciate ko yung mga followers ko. Sumusugod din doon. Parang Nagtatanggol. sinasagot nila. Kasi may mga sumusugod sa page ko talaga eh. Oo. Sabi ko, wow, parang okay, ganito na yan. Bahala kayo sa trip nyo. Parang si Queen Yasmin. Oo. Kasi kung titingnan mo rin si Queen Yasmin, good vibes lang naman yung Oo. comment, yung post, yung mga content niya. Tapos wala naman siyang gusto lang niyang pero kumikita siya doon. Oo. So nakakainggit nga rin naman yun sa mga taong mahihirap na takinan to, kaya ko rin yan eh. Kaya ko rin magbaliw-baliwan, kaya ko rin magpugi-pugian. Oo. Baka feeling ko ganun. Oh, tapos ako, ang hirap ko pa din. Bakit ganun? Kaya nga minsan pag ganyan tinatanong ako na parang anong masasabi mo sa mga basher, sabi ko, ako gagawin ko lang kung agad wala akong tinatapakan tao, wala akong sasabing masama sa mga putang inang yun. Sorry. Minura. Nasaktan Pwede ba na- mura? Nasaktan yung buong 30,000. Pero yun, positive din nangyari sa akin sa social media. Kasi introvert talaga ako. Inverter ba sabi? Parang talaga ako. Tipid ka sa kuryente. Pero yun nga, nasanay na. Kasi, Nasanay ka na din doon. kasi pinagkakakitaan ko na. Kasi yun naman din talaga ang tawag doon, yung magse-separate sa'yo sa mga content creators. Yung tibay mo sa bashers. Kasi dadaan lahat yan eh. Pag na-weather mo yun at na-survive mo yun, matatag ka. Yeah. At doon na lalago pa yung mga followers mo. Kasi malamang may mga tumutupi sa basher. Meron. May mga meron. talagang ayoko na dahil naramdaman nila yung bashing. May mga ganun talaga. Ang dami. Actually, nung time nga na parang ganun, may nag-PM sa akin din na isang creator. Parang sabi nga niya, tuloy mo yung ginagawa mo, maganda yan ha. Huwag mong pansinin yung mga well, sabihin ko na, si Kong TV. Piniem niya ako noon, parang tuloy mo yung ginagawa mo. So parang nung time na yun, parang okay, naggaganito pala siya. So ang ginawa ko, yung mga binabash na tingin kong hindi naman kabashbash na content creator, pinipim ko din. Parang okay lang yan ha. Parang minomotivate ko din. Giving back. Giving back. Para sabi ko, okay lang yan dahil wala ka namang magagawa kung wala kang gagawin eh. Parang wala ka namang mararating eh kung wala ka pupuntahan. Parang ina-advisean ko lang sila. Sino mga ina-advise mo? Sila Ding Dong Dantes? Ayan, tingnan mo ngayon. Diba? May narating sila. Tuloy mo lang yan, Ding Dong. Ganun ka, influential. Yung mga sikat no? Mine-message mo si Will Smith. Oo, yan ganyan.
Ganun talaga, kasampal-sampal naman talaga. Manampal ka lang ng mga comedian. Pero yun nga, sabi ko, yung mga idol ako pinapalo ko na grabe din yung mga binabash sa kanila. So for me, parang okay, ganun pala talaga. Parang na-experience din nga nila. Yung tingin kong perfect na nangyayari din pala sa kanila. So, Pero ikaw ba, wala kang, ni minsan napanghinaan ka ng loob? yung mga una, yun, aminin ko yun, mga una, para sobrang affected talaga na Nasa point ka na ba na mag-quit ka? wala naman. Parang ano lang, parang shit, sayang yung kita. Oo. Uy, kita mo rin di ba? Monetization. Kasi wala pa, iba pa yung algorithm nun di ba? Mm. Parang wala pa yung mga suggested kasi yung mga followers mo talaga. Parang as in follower mo, pinalo ka, kaya nakikita yung content mo. So, Yung mga ginagawa mong content nun, pinag-iisipan mo ba yun? O parang dumating lang yun? sobra. Ah. Kasi yung style ko nga nun, pupost ako ng 3 a.m. Pag may Shabu ba nag-comment yan? ng negative, pag may nag-comment ng negative, buburahin ko sa umaga. So, ganun ginagawa ko dati. Pero yun, pagka-post ko, yun na yun. Yun na yun, hindi ka na magbabasa. Wala na. Hindi ka na nagbabasa ngayon. Nagbabasa ako ng comments. Mm. Oo, nagbabasa. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Meron pa rin. Meron pa din. Anong sinasabi madalas? Parang sabi nila, wala palang kwenta si Asian Cutie kausap. Mag-ano ka na lang. Mag-memes ka na lang. Bakit? Ano bang, Saan pumasok? ba't Siguro kausap? nag-expect sila ng ng Something Motivational something na. Oo, na nakakatawa. Mali ka ng pinasok na liga. Boss, bakit nandito ka? Kung kailangan mo ng motivational Oo, siguro kala nila may sense ako na Pero di ba dapat, yun naman kasi yung brand mo no? Yung, Oo. yung walang sense. Oo. Kaya ba't naghanap sila ng sense? Pero kasi justify ko yun na tama naman lahat ng sinasabi ko. Ano ba yung mga sinasabi mo? Na Yung mga... kung hindi para sa'yo, it's not for you. Dissect natin yung Di ba? Oo, mga... yung mga ganyan. yung mga... Di ba? Totoo naman, di Dito ba? nyo malalaman na mabigat ang mga mga statement na binibitawan niya. Malaman. Malaman. Sige, dito natin. Sige, Kung hindi para sa'yo, Oh. it's not for you. Tama naman. Tama, di ba? naman. Di ba? Oo. Parang yung sinasabi natin na kung hindi para sa'yo, it's not for you. Ang lalim. Putang ina to, naiiyak ako Pakalalim. tuloy. Ako din, naiihi din ako. Hindi, parang Pwede ba- gusto ko. Ang gusto, Pwede ba umihi? Stop muna tayo, naghahanap pa ako ng ano. Ako din, naiihi. Ito lang yung podcast na may CR break. Antayin nyo. So, it's not it's not for you. kasi may mga opportunity na dumarating lalong-lalo na sa showbiz or sa creative industry na Totoo. akala mo para sa pero may ibang nakukuha. So dadamdamin mo. Oo. Yes. Pero pagka naisip mo yan at in-imbibe mo yung ganyang klaseng mentality na kung hindi para sa it's not for you. Mabilis mong matatanggap yung mga bagay-bagay na kapag hindi para sa it's not for you. Yes. Oo. Diyan papasok yung tanggapin mo yung acceptance. Oo. Kasi minsan kaya naman tayo nalulungkot kasi yung mga bagay na hindi para sa iyo, pinipilit mo. Para ba siyang wag mong pe-personalin agad. Yes. Dahil hanggat wala pa, wag ka muna umasa. Tama. Meron na bang opportunity dumating sa buhay mo na gustong-gusto mo itong opportunity na ito pero hindi napunta sa iyo? Oo. Actually yung mga Yung bridesmaids. sa career side, parang yung mga acting parang gusto ko siyang gawin, pero hindi ko kaya. Kasi nga introvert ka. Oo, parang nung time na, kasi in-experience ko din siya, tumanggap ako ng ilan. Pero sobrang mali-mali ako. Nahirapan ka sa script. Nahirapan ako. Baka sa umpisa lang naman. Pero ganun talaga siya. Siguro. Parang ngayon Oo. medyo mas na yung confidence ko Kaya sana, Oo. the future. Siguro yun yung pinaka-bagay na hindi ko, nagre-regret ako na hindi ko natanggap ng Hindi mo binigay. hindi ko binigay. Oo. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Lalo na nandiyan ka pa rin sa Sana nga. pag content
creator. Oo Siyempre. nga, sana. Meron at lalapit sa'yo. Pero kung hindi naman para sa'yo, it's Not not for for you. Oo. Hindi kasi 'di ba, parang minsan may gusto kang mangyari pero hindi ikaw 'yun eh. Oo. Meron akong mga projects din na gusto ko sana 'yun pero nung pinanood ko na, ay Yes, mas bagay siya. Madalas mangyari sa akin yan. hindi akin 'to. So Oo. okay na, mas manggagaling yung acceptance na 'yan pag nakilala mo na yung sarili mo. Yes, ang lalim. Oo. Utang Nabigyan ina. din ng meaning yung Yung ano. yung pag hindi para sa'yo, it's not for you, ang ibig sabihin nun, acceptance. Yes. Yun, yan, okay. Yan. Sige, next naman tayo. Next. Okay. Habang wala pang Ito, favorite saying ko ito. Ayan. Sa mga ina-advise ko. Gusto kong malaman yun na okay lang masaktan basta hindi masakit. Maganda 'yon. Diba? Oo. Kasi parang ito yung katumbas ng what doesn't kill you will make you stronger. So, okay lang masaktan ka, pero wag naman yung sobra. Para kang tanga. Basta hindi mo damnamin na ano kasi kala nung iba katapusan na nila eh. Na, Oo. nasaktan sila parang eto na yun, wala na. Pumapasok pa rin yung acceptance niyan. Diba? Yes. Pagka ina-anticipate mo na yung expect the worst na meron talagang darating na sa punto na talagang hindi rin siya mag-work. So, medyo malilesen yung masakit. Ano ulit yun? Yes, okay lang masaktan basta hindi masakit. Actually, pwede din siya sa mga basher ba? Okay lang manakit basta hindi masakit. Di ba? Parang- Wag lang magiging violente. Yes, Oo. diba? Parang nag-a-apply din yun doon. Kasi may mga times na Dito ka. gusto kang saktan, Meron ng ano. pero dahil hindi ka naman din pikon, hindi ka masasaktan talaga totally. Yes. Pero kasi pagka nangyari yun, may mga ilang bashers na gusto ka talagang saktan eh. Oo. Kaya paulit-ulit nilang gagawin. Intentional na. Diba? Tsaka ang maganda kasi diyan, kapag ang pagiging ang pagka tawag dito para masaktan ka, yun ay kontrolado mo. Oo. Kung ano man ang magiging reaction mo will define you. Yes. Kapag sinaktan ka at ikaw mismo ay naapektuhan ka, sa'yo yun. Oo. Pero pwede ka namang hindi masaktan. Putang ina mo, nahihina ako eh! Kaya nga, Hihina ako! actually, pumapasok yan dun sa, di naman masakit. Diba Oo. yun, no? Pumapasok siya dun, ayun yung CR dun. Okay na, ina, nahihina ako. Sa restroom. Oo. Tumabi nga muna kayo, mga sundalo. Nangaaway na ng sundalo eh, no? Okay lang maihi, wag lang mabasa. Ganun ba yun? Ganun yung ano? Tama ba to? Parang ako Tama nga ba? natatain. Sige na, please. Papasok mo na ako. Lalabas na. O, siya Sige, papasok Ito tayo lang dito. ang podcast na Okay, may may CR CR break. break. CR break, naiihi. Tapos sasabihin, wala po dito yung susi. Teka, sa CR lang kami. Sige boss. Ako muna, take over. Gawin mo sa amin yung sa Calrega. Makakauwi ka na. Oo. Hindi ko alam. Okay, Bala ka guys. na pag-umandar to ha. Naka-park. Ayun, park. So, yun, guys. So, umalis na yung mga host. Siguro, pwede ko nang iuwi ito, no? CR break lang sila, guys. So, yun nga, kinukwento ko ngayon. So, ito pang promo na siguro. Manood kayo ng Fast Lane. Dito lang yan. Bean Fast. So, panoorin yung Fast Lane. Of course, kasama ko mga idol ko. James and Nonong. Thank you for having me, ha. Si Erlan sila, babalik din yun. Handa ka na ba sa next level ng pagdadrive? Kilalanin ang VinFast VF7, ang all-electric SUV na ginawa para sa modernong lifestyle. May sleek at futuristic na design, panoramic glass roof at spacious na interior,
para sa ultimate comfort. Powered by a high-performance electric motor, mararamdaman mo ang tahimik pero malakas na arangkada, zero emissions, zero compromise. Kasama pa ang advanced driver assist safety features, smart infotainment system, at intelligent connectivity na parang extension ng smartphone mo. Mas matipid, mas malinis, at mas matalino. Experience electric driving the way it's meant to feel with VinFast VF7. Power in every move. For details and test drive bookings, visit www.vinfastauto.ph. Follow nyo na rin ang VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Thank you, guys. Nag-take over na ako dito. Woo! Ha? Nagpakit ka. Nagpakit ka na ba dyan? Nagpakit lang ako dito. Baka magamit sa ibang materials. Yan naman ang, kaya naman namin i-invite ka para magpakit ka dito. Yan. Okay. Okay. Tinitigan lang ako. Sarap nung yung umihi dito. Deep inhale ka muna bago ka makaihi. Sabay-sabay tayo ngayon. And we're back! Okay, nandito tayo ngayon. Oh, ang nagtapos tayo doon sa part na sinasabi mo na okay lang Okay lang masaktan. Wag lang masakit. Ang daming meaning, no? Diba? Kasi ako, ang Tama unang meaning naman ko yung Teka lang, what doesn't kill you makes you stronger. Tapos Mm. meron pang mga ang magde-define sa'yo ay ang kung paano ka magre-react. Actually. Daming pwedeng ibig sabihin eh. So, nasa sayo na talaga yan. Parang ikaw na ang modern Hitler. Gagi. Oo. Mali ba? Mali. Pero sige. Heil Albert. Ay, Ay, Ayun pala. meron pala. My God, Thank you, sarap. kuya. Ayan, matutulungin talaga ng Oo. mga, kahit alam nila electric vehicle to at hindi naman tayo magpapagas. Kasi di ba, ang kagandahan nga ng electric vehicle, wala ka ng coding, wala ka pang gasto sa gasolina. Oo. Saksak na lang kahit saan. Mm. Extension cord ang puhunan. Third, kasabihan ni Albert Nicolas, Asian Cutie. Siguro isang paborito kong kasabihan yung at the end of the day, gabi na. Kumbaga, hindi mo din, Lalim. ano ba ng pagdaanan mo sa buong araw, whether it's good or bad, matatapos yan sa gabi. Isa lang ang pupuntahan ng lahat. Isa lang ang pupuntahan. Matatapos din niya. At matutulog ka. Oo. Kaya you have to, parang wag ka lang mag-exist. Kailangan mo live by it. It is what it is. It is what it is. Kaya ako, yung mga ganun, yung sinasabi nila na, ang problema, wag mong tulugan. Di ba may ganun? Wag nyo Hindi, kailangan din. Kailangan mo rin na, magpalamig muna. Oo. Hindi nag-work yung, kung pares kayong may problema, tapos pag-uusapan nyo agad-agad, hindi siya natatapos. Minsan, isang linggo. Oo, di ba? Kung kaya naman ng isang linggo, bakit hindi? Basta mag-aayos. Depende kasi sa tao kung paano niya masusolusyonan ang isang problema. Kasi may mga problemang masyadong mabigat at hindi kayang solusyonan within the day. Kasi isa yun ba, Albert, may mga ganon na pag may problema ka, minsan itutulog mo, kinabukasan, may bago kang realization na Oo, eto pala. may mood ako na parang, actually, minsan nga parang may mabigat na problema, pero yung view ko parang ang gaan lang. Kasi parang, sinasabi nga sa akin ng mga, minsan kapatid ko, parang bakit di nga daw ako nagpapanik, parang, kasi sabi ko magiging okay din yan eh. Oo. Parang nung nag-lockdown nga nung pandemic, parang di ako nagpapanik nun eh. Parang nagulat ako, ang tagal pala. Mas kala mo 2 weeks Nagutom ako, wala na kang budget. Oo nga, paano ka nakabawi nun dahil walang events nun? Ang bait ni Lord sa akin. Kasi walang events nun. Parang yung budget ko nun siguro 1 buwan na lang. Wala din ako mahugutan. Pero before mag-lockdown, nagkaroon ako ng brand collaboration. So pagka-lockdown, after a while, lockdown na, hambait nga ni Lebron si Ever Bilena. Mas bagitin. Ever Bilena, ano yan? Friendship yan. Yeah.
So, nung time na yun, ang blessing ko, nag-full payment sila. Oh. Lockdown na, ha? Oo. So, parang hindi ko na din in-expect na So, sabi ko, ang bait ni Lord, nakasurvive pa ako. Nakagawa pa ako ng May mga ganun sa buhay natin. yes. Na, pa-motivational speakers na no? Minsan, masyado tayong nagpapanik na yung focus natin napupunta sa pagpapanik. Oh. Hindi natin nakikita yung silver lining o yung solusyon. Kasi pag may nagpanik ka na, lahat yun downhill na eh. Papunta na doon. Minsan, di mo na may isip na, ay, ito lang, ganito, kasimple lang pala yung gagawin. Yeah. Maglabas lang pala ako ng dimples. Yeah. Parang merong mga way. Well, yeah, kailangan may faith lang no? Oo, may kakapitan ka eh. Oh. Ay, never ka pang nagpanik. Ito talaga ay innate, Hindi ko nga alam, parang sa akin, personality. baka, feeling ko problema yun kasi hindi nagsisink in talaga sa akin agad. Baka Yung mga- slow ka lang. Slow siguro. Hindi, feeling ko din, lutang. Parang madalas ako lutang eh. Parang feeling ko ganun talaga. Pero kasi maganda yun eh. Ikaw ang kakapitan ng mga tao sa paligid mo pag ganun. Pag hindi ka nagpanik, Oo. Siya nga hindi nagpapanik eh. oo, Ganun eh. yung pala lutang lang. Lutang lang is parang ang bagal mag-sink in sa akin. Para minsan nagpapanik ako, tapos na yung problema. Para shit, buti na lang, nagawa ko yung Oo, may mga ganun din. yung moment na Maano ka din eh, mapapareflect ka din na, wow, ang bait ng... Lalo kung dumaan na sa'yo. Naniniwala ka ba pag mabait ka, mabait din sa'yo ang universe? naniniwala ako dyan. Kaya nga parang sabi ko, parang mabait ka eh. Hindi, parang ano lang. Lutang ka nga. Kung ano yung binibigay mo sa universe, yun yung ibabalik sa'yo ng double, triple. May mga kupal ba sa wedding industry? Yan na. Yan na. Tang ina mo, hayop ka. Hindi Kung nagpapanik. napapanood mo to. Dahil yun lang pala yung papatrigger. Oh, bakit? May... Hindi naman. Pero siguro advantage na din namin na nauna kami sa industry. Mm-hmm. Kasi daming bago ngayon eh. Mm-hmm. So, very respectful sila din sa amin. Parang medyo ano sila sa amin. Pero kasi minsan, yung mga pangyayari naman na di inaasahan, madalas pag nagkakaproblema kami sa wedding, like, kunwari, mga ibang supplier na nasasagasaan yung trabaho namin. Nagka-clash kayo. Yung brother ko kasi, imbis na susumbong ko yung supplier na yun, na ganito, sabi, gawa mo ng paraan. Parang ganun siya sa amin. So, nasanay kami doon na kami nag-a-adjust. Dahil matagal kami sa wedding eh. So, pero siguro sa ngayon, yung mga pangyayaring nag-iisip ng safe eh. No? Sabihin mo na! Ano bang, kahit di mo sabihin yung pangalan, ano yung ginawa nila? Or anong klaseng kakupalan nito? Para pagka, may mga nanonood din sa atin sa wedding industry na pag na-experience nila to, kasi baka iba, baguhan, na-experience nila, baka normal ito. Sa amin siguro pinakamalala yung parang supplier na may favoritism na parang, kasi videographer kami. So parang minsan nahalata namin yung si ganitong supplier, favorite niya lalo na pag mga pictorial na parang hindi kami pinagbibigyan na sa mag-shoot. So parang, okay. Parang gano'n. Oo, wala na kayong magagawa. Gano'n. Parang pagdating sa amin, stop na. Yung mga Ah. ganun lang naman. Pero, Nakaka-visit nga yun. Parang minsan wala lang namang naman. respeto yun. Oo, pero minsan naman parang pagka alam namin yun na yung kasama namin. Kaya kami, kapag before pa lang ng wedding, naalam namin yung mga supplier dahil nga dumidepende din kami yung workflow namin. Doon sa kung sino yung supplier. Nag-a-adjust na kami. At pag nakakuha kayo ng supplier na okay kayo, may magsasabi na naman na, yun naman, favorite sila Albert. Sila pala yung no? Kami na pala yung problema. Pero masaya ang wedding industry, di ba? Oo. Masaya, parang parang dami mo din kasi mamimit na tao eh. Oo. Bukod sa bayad,
Bukod sa Bukod bayan. magandang bayad, oo. Meron nga bang naranasan doon na nagdrama? Na supplier? Hindi, nagdrama doon sa ano? Bridezilla. Oh, dun Ah, sa- madami. Oh. Madaming bride sila. Lalo na yung mga chill sa prep. Oo. Ano ba chill sa yung meeting. term na yun? Term yun, yung bridezilla? Bridezilla. term Maintindihan mo rin naman kasi dahil Daming iniisip. ang wedding ay para sa babae talaga eh. Yes. So, pag hindi talaga nangyayari yung mga kagustuhan nila, talagang nakaka-frustrate yan. Lalong-lalo na ang laki ng binayad ng mga yan. Yes. Hindi naman kumpanya ang mga couple eh. Mm. Gaano ka toxic yung bride na Parang meron kasi kaming, parang minsan madami silang request na shot. Pero on the day, ayaw nila magpa-shoot. Di ba? Parang paano namin ma-achieve yung gusto pagod nila. na kami, gumaganon. Oo, parang medyo minsan kasi kailangan ng ano yan eh, cooperative sa on the day. Mm. Kasi kadalasan talaga ng mga plans hindi nagagawa eh. I mean, hindi nangyayari. Mm-mm. Well, meron namang nangyayari pero meron unexpected ba na hindi mo inaasahan, di ba? Na mangyayari. May mga may mga times din na masyado na rin nang nagpapanik yung bride kahit sa prep pa lang, yung prep Yes. na ganyan. Actually, common yan. Common sa mga wedding yan. Paano mo inaapis yung mga ganyan, yung klaseng client na ganyan? May mga kami, may mga topic kaming mga nagipagkwentuhan din kami. More on personal relationship sa amin na yung couple. Kaya before ng wedding, mas gusto namin nagmi-meeting kami, nagbabanding kami, parang tatanungin namin sila kung anong type. Kasi may mga mahihiyain talaga eh. Mm. Common naman dyan, mahihiyain eh. Then meron ding couple na sobrang gusto nila beauty shot, yan, mga parang madaming medyo model na yung dating, di ba? So iba-iba talaga ng character yung mga brides. So kami, bumibase din kami doon. Nakakatuwa nga yung ibang mga kasi team yan tapos may mga rumaraket pa sa ibang mga Mga freelance. mga freelance. So yung iba may mga magagaling na isa yan, hindi lang pagsushoot ang ang skill ng videographer tsaka mga photographer. Kung paano nila mapapalabas yung natural na Yes. na acting. Actually, yun talaga. More than yung shot. Medyo yun yung pinaka ng wedding video. Kasi may mga nakikita akong videographer or photographer. Pagkadating sa reception, kalog na parang na-loosen up na yung couple, Yes. tapos parang kahit anong nang ipagawa ni photographer, Okay. gagawin na nila. Yes. Tapos tawanan lang sila doon sa photoshoot. Yun yung magandang atmosphere. Yes. Kaya nakakatulong talaga yung aura mo at yung content creation Actually. mo. Kasi hindi mo na kailangan mag-introduce pa na Malaking bagay. Malaking bagay. Tapos ikaw, pwede mong pagtawanan din yung sarili mo. O ito nga, palabas ka naman ng dimples, groom. Kaya nga minsan may nangyari din sa akin sa wedding, parang yung officiant, yung father, si Oo. father, pinagbuksan ko ng pinto sa reception. Parang sabi sa akin, di ba ikaw yung tarantado sa Facebook? So parang yun, parang lahat na, kabiruan mo na, yung mga guests, parang masaya pag ganito yung vibe. Lagot ka, father, nagmura ka. Sorry, God. Last, yung pinaka-paborito mo na iiwan mo sa ating mga nanonood ng Fast Lane with Being Fast. Well, ayun, yung mga, lagi ko naman sinasabi kung saan ka masaya, doon ka happy dahil wala ka naman mararating kung wala kang pupuntahan. So, siguro, dapat hindi ka mag-stay dyan sa, mo. Tsaka, isa pa kung may problema ka, it's your problem. Ayan, ang dami nun. Diba? Ayan, mamili kayo dun. Mamili kayo dyan. Kung ano man ang angkop sa gusto ninyo. I-chat GPT nyo na lang. Nakaka-uplift, no? Yung kung saan ka masaya, doon happy ka. Doon ka happy. Yes. Doon ka happy. Kasi, ikaw rin naman ang mamimili kung saan ka magiging masaya. Tama naman. Actually. Kahit na ano bang... Nagets nyo, no? Oo, Nagets nyo naman, ang no? lalim. Kaya ikaw yung nagsasabi na wala kang matututunan kay Pag ikaw sinasabi mo, tanga si Albert,
slow si Albert, low IQ si Albert. Utang ina mo. May point ka. May point ka naman. May point ka. May point ka. Hindi, ang punto ng lahat ay good vibes lang. Good vibes. Oo, huwag ka masyadong mag-expect. Ikaw naman pakyo ka ng 3 days. Lahat tayo may kalalagyan sa mundo. At Tama. ikaw, Albert, nakita mo kung saan ka nababagay. At kung Yes. saan ka nandun, Masaya. nandun ka. Wherever you are, you're there. Marami- Bago yun, ha? Maraming salamat. Maraming salamat, Albert. Thank you. Naunlakan mo kami. Grabe. Napakaganda ng season 2 natin. Oo, sana nag-enjoy ka sa ride natin Nag-enjoy ngayon. kami. Pwede ba tayong dumiretso La Union? Oo naman. Bakit hindi natin testingin to dahil itong May bean pass no, may charger din may nun eh. charger sa La Union, di Oh. problema. Kaya kung gusto nyo mag-Baguio, pwede kayong Mag-bean pass. mag-Bean Pass at pumunta kayo sa La Union, may charger ka mo kayo. Wow. Kahit sa Baguio, meron din charger. Oh, meron na rin doon. Papaisip Balikan, ako, kaya to ng BF7 Plus. Yeah. Ikaw, Albert, may gusto ka bang i-promote? Sa paano kanila makukuha? At masyado na bang mahal ang iyong TF pagdating hindi. sa weddings? Yes, kung kailangan nyo ng videographer sa kasal. Yes, sa Albert Nicolas, PM nyo lang ako. At ang mga social media pages ko. Albert Nicolas pa rin. Your Asian Cutie. And thank you so much. Thank you. At gusto ko lang mag-sorry sa'yo, Albert, dahil kasama ako doon sa FB group. Admin pala kami. Admin pala kami. Ang Thank FB you, group ha? naman ay Cool Pals and Kabobo. Admin ka lang kami. Admin. Maraming Yes, salamat, thank you, Idol. Albert. Sana Thank you. makasakay ka ulit sana namin at sana mag-guest ka rin sa Cool Pals. Yes, sama ako dyan. Yun, inuman tayo. Yes, Ano, umiinom ka yes. ba? Minsan. Yan. Minsan hindi. Minsan hindi. Ganun naman ang buhay. Minsan oo, minsan hindi. Kaya naman dito sa Bean Pass, marami kang may experience pa dahil depende yan kung sino pa ang kasakay namin dito sa Fast Lane with Bean Pass. Kaya naman, Albert Nicolas as Asian Cutie, makakababa ka na. Ay, baba na tayo? Oo. Wow. Maraming Thank salamat you. sa lahat ng mga sumusubaybay. Ito na ang Season 2! Yes. Maraming Let's go. salamat, Asian Thank- Cutie. thank you, Thank you. Sobra. Thank you. Thank you, Maraming sobra. salamat. Sana pag sino nga nagpakasal, ikaw ang kunin. Aba, Yes. Tapos pwede ka na sa 2.5. May SDE pa, no? SDE pa. Nako, ewan ko na lang kung maano pa. Oh, gusto ko lang sabihin, baka hanapan kami. Ang Fastlane with Bean Pass po o ang BF7 po ay exclusive design. Power in every move. Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fastlane with Binfast.